Ang challenge pa kayo ay maraming batang hirap pakainin ng gulay. Ha? Paano ba ang technique para mapakain ng gulay ang mga batang ito na choosy? Opo, no, parang very common sa atin ngayon kasi nga nauuso na ang mga ice cream, mga fast food po, no, mamutin. Kaya ang Yeah. mga bata medyo nagli-lean towards itong mga food na ito, no, yung mga fast food, yung mga ice cream, mga processed food items. But essentially po, no, hopefully, wag po tayo mawalan ng pag-asa. One first po siguro is lagi tayong maghanda ng gulay sa hapag, no? Ang lagi nating paghandaan ng gulay o di kaya pagsama-sama tayong kumakain sa bahay, sana may gulay po lagi para maging normal po sa mga bata na may gulay kapag kumakain sila. Kahit man lang hindi nila kainin agad, lagi po tayo maghanda. Kasi our studies have shown no, nga kahit minimum of 8 exposures, kung makikita lang nila for 8 times, ano po yung mga gulay, mga prutas na hindi nila laging kinakain dati, mas mataas yung chance na kakainin nila pag lagi nilang nakikita. Around 8 to 15 exposures of that, after that po, no, children will most likely eat yung mga inahanda sa Oh, kanila. tama. And then pangalawa din po, Mamutin at Papu Jules, siguro po na I would call on our parents to, may tinatawag silang model parenting. Sa bahay po, no, sana tayo din as parents or kahit mga ate at mga kuya, pinapakita din po natin sa ating mga kapatid na nakakaliit na kumakain din po tayo ng gulay. Kasi sa bahay, kapag masaya ang pagkain ng gulay sa bahay, mas masisiyahan din yung bata na magiging normal din yung pagkain ng gulay sa kanila sa bahay. And then pangatlo po, bilang mga ano din po no sa ating mga kabataan, mahalaga din po, it's not enough to talk about child's diet without talking about the home po, no, kung hindi natin babanggitin yung sitwasyon sa bahay. It's important po na isang bagay din na dapat nating iwasan ay yung paggamit po natin ng fast food o di kaya ice cream bilang reward para po sa ating mga bata, no. Isa din po yun na nakokondisyon, halimbawa po sinasabi, kumain ka ng gulay, kainin mo itong okra, kainin mo itong kalabasa, bibigyan kita ng fries mamaya. Yeah, dapat Mga hindi ganon, ganon, or mag-behave ka, tumahimik ka ngayon, may ice cream ka sa akin mamaya. So yung mga ganon pong bagay, no, it doesn't seem big pag sinasabi natin, but actually, nakokondisyon po, no, I would say it's damaging in the long term para sa mga habits po ng ating mga kabataan, kasi nakokondisyon po sa bata na masarap yung fast food, yung ice cream, tapos parusa si gulay. So sana iwasan din po natin yun. Instead of kapag nakakagawa po sila ng maganda o may na-achieve silang maganda sa school, instead of bringing them to fast food as a reward, sabihin po natin yung reward, mas pupunta tayo ng Ocean Park. Mas mahaba ang paglalaro mo ngayon, makakapanood ka ng TV. Mga ganung bagay po na sana non-food yung mga reward po natin. O kaya the best is, this worked for us kasi malilit pa lang yung mga anak namin kumakain na talaga ng gulay. Nade-develop pa lang yung taste buds nila to certain kinds of food. Sinanay na namin sa gulay. Kaya sanay sila sa halo-halong gulay na normally, alam mo yung halos wala pang ang lasa. Yung talagang gulay lang, konting asin. Ang lagi namin sinasabi is, tatalino ka, magiging healthy ka, ganyan, di ba? So, pag matalino ka, healthy ka, mas makaka-play ka ng matagal. Lagi ang reward is how you will become. You'll become intelligent, you'll become energetic, yan. So, yun talaga, non-material rewards. And we're glad naman up to now, kumakain sila ng gulay kasi nga, nakasanayan na.